Simulan po natin ang araw na ito ng pangungunahan ni Pastor Rico Albanio na susundan ng pag-awit ng pambansang awit at ng himno ng San Pablo. Ating kalagitnaan, sa ating pong pagsimula ng panalangin, sabi po ng salita ng Panginoon, walang pag-ibig na hihigit pa sa Kanya o kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ngayon pong umaga tayo po ay dumako sa ating panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muli narito, nagagalak upang kami sama-sama upang gunitain, alalahanin ang kamatayan at ang pagbibigay buhay ng aming mga dakilang bayani, hindi lang dito sa aming pinakamamahal na lungsod ng San Pablo, sa lalawigang Laguna at bansang Pilipinas. Tunay Panginoon na sila ay nag-alay ng kanilang buhay upang kami ngayon ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Salamat po sa kanilang kagitingan na ipinakita nung sila'y nabubuhay pa. Salamat sapagkat dahil sa kanila, wala ang aming kalayaan. Kami na narito, Panginoon, ngayong umaga, ay madama rin namin at maibigay din namin ang aming mga buhay upang kahit papaano, Panginoon, ay magkaroon kami ng contribution sa pagpapaunlad ng aming pinakamamahal na lungsod ng San Pablo. Kami na pwede rin ituring na isang bayani kung gagawin namin at gagampanan ang tungkulin ng isang tunay na Sampablenyo na nagmamahal hindi lang sa kalikasan kundi sa bawat bagay na gusto naming may pakita o may sulong sa kagandahan ng aming pitong lawa. Kaya ngayon pong umaga, kami po ay tumatayo, nagpapakumbaba sa iyong harapan o banal na Diyos na sa aming ang pag-alaala at kasama ang iba't iba pong sektor ng lipunan, kasama ng aming mga mahal na mga leader sa pangunan ng aming mahal na Mayor Vicente Bigamante, ng aming mahal na City Administrator Larry Amante. Pangunahan mo po kami. At ang programang ito, Panginoon, ay may alay namin sa iyo na may kagalakan at sigit sa lahat ay maalala nga namin ang kagitingan, ang kabayanihan ng bawat isa sa puso namin. Naialay namin ang aming sarili para sa aming bansa at para sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming kinikilala ang lahat ng mga samahan at organisasyon na dumating. At bago po natin sila kilalanin, tayo po muna mag-alay ng malakas at masayang palakpakan. Siyempre po ang ating pagkilala sa mga nasa bulwagan at sa ating pangunahan, ang ating pong masipag na punong administrador, Kuya Larry Amante, ang Chief of Staff ng ating pong Vice Mayor, Justin Colago, Edgardo Collado, at ang Chairman Board of Directors ng Philippine Red Cross SPC Chapter, si Engineer Aaron Carlo D. Cabrera, at
Siyempre po, ang United Pastoral Council, sa pangunguna siyempre ng Pangulo, si Pastor Rico Albanio. Ganon din ang pagkilala sa mga senior citizen at pamana, ang mga veterans, Citizens Crime Watch, Malinaw Lodge 25, PNP, BFP, BJMP, San Pablo City Host Lions Club, Filipino-Chinese Chamber of Commerce of San Pablo City, Filipino-Chinese Fire Prevention of SPC, Alpha Company 43rd or 403rd CDC 4R CDG, Knights of Columbus Council 3468, Liga ng mga Barangay, Boy Scouts of the Philippines, San Pablo City Council, Alpha Phi Omega, San Pablo City, Alumni Association, Red Cross San Pablo City Chapter, Department Heads and Assistant Department Heads, Government Employees, CDRRMO. Ngayon po ay pasisimulan natin ang ating programa sa pamamagitan po ng pag-alam sa kabuluhan at saysay ng ating ginagawang pagdiriwang na ito. At upang ibigay ang kabuluhan ng ating pagdiriwang, akin pong ipagkakalob sa inyo ang Chairman, Board of Directors, Philippines Red Cross San Pablo City Chapter, Engineer Aaron Carlo D. Cabrera. Marami pong salamat, Ginoong Gali Galicia. Sa atin pong Administrator Larry Amante, sa lahat po ng mga kasama ng dignitaries dito sa unahan, di ko na po isa-isahin. At sa lahat po ng mga kasama kong Pilipino na nagdiriwang ng Day of Valor today or Araw ng Kagitingan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. April 9, 1942, more than 68,000 Filipino soldiers and 11,000 American soldiers were forced to march by the Japanese invaders from Bataan to Capas Tarlac, a 140-kilometer trail wherein these soldiers were given no food nor water. And along the march, more than 10,000 soldiers fell before reaching the camp. Actually, absent po ako nung diniscuss ng teacher yun eh. Ni-research ko lang po yung kagabi. No? And that event was called the Death March. And today, we are gathered here to commemorate or gunitain hindi ang pagbagsak ng Bataan, hindi ang kamamatayan ng mahigit 10,000 sundalo na nagmarcha noong araw na yon, kundi ang kagitingan ng bawat miyembro ng hukbong sandatahan na buong puso at buong tapang na nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ipinagdiriwang po natin ito sa pag-asa na ang kagitingan ay mananalaytay sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Sapagkat ang araw pong ito ay hindi lamang para sa mga sundalo na nagbuwis ng buhay para sa ating kapayapaan o kalayaan. Ang araw pong ito ay para rin sa bawat ina at ama ng tahanan na nagtataguyod ng kanya-kanyang pamilya. Ang araw pong ito ay para sa magigiting nating kapulisan na nagtataguyod ng ating kaligtasan at kaayusan. Ang araw pong ito ay para din po sa ating mga magigiting na mga guro na naglilinang ng ating mga kabataan para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ang araw pong ito ay para sa magigiting nating mga doktor at nurse na nagtataguyod ng ating kalusugan o nangangalaga ng ating kalusugan. Ang araw pong ito ay para din po sa magigiting ng mga kawani ng gobyerno, magmula po sa mga pinakamatataas na namumuno ng ating bayan hanggang sa kaduluduluhan na siyang mga naglilinis ng ating mga lansangan. Ang araw pong ito ay para din po sa mga organisasyong sipiko na nagbibigay ng kanilang oras, talento at serbisyo para sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao. Ang araw pong ito ay para sa mga kapatid kong mason na tahimik na gumagalaw upang linangin ang kakayahan ng bawat isa para sa isang mas mabuting kinabukasan ng bawat mamamayan. At higit sa lahat, ang araw pong ito ay para sa mga kawani at voluntaryo ng Philippine Red Cross na mahigit 75 taon na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Alam niyo po mga kababayan,
ang Philippine Red Cross was established 75 years ago. And ever since it was established, the employees and volunteers of Philippine Red Cross has given so much dedication, no, in the name of service. Karamihan po sa mga voluntaryo, actually mga voluntaryo po na ito, kaya po namin sila tinawag na volunteers, they are giving service na hindi naman po binabayaran. At nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang lahat po ng ating mga kababayan na sumusuporta sa bawat programa ng Philippine Red Cross. Just to give you a brief example of how dedicated our volunteers are. I myself, before I joined Philippine Red Cross, lagi ko pong pinapatay ang telepono ko bago ako matulog sapagkat ayaw ko na merong kahit sinong gagambala habang ako ay namamahinga na. But when I became a member of Philippine Red Cross, I always ensure na bago ako matulog, nakabukas ang aking telepono, malakas ang sound nito, at katabi ko po ito. Mas katabi ko na nga pong matulog ito kaysa sa asawa ko Kasi po, pag merong nangangailangan, isang tawag lang, akin niyang matutugunan. Pero po yung aking asawa, pag may kailangan, anong gagawin niyan? Mga ngalabit lang, Daddy, pahingin naman ng tubig. Natawa si Mang kung ano daw iniisip. And muli po, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Aaron Carlo D. Cabrera, Chairman of the Board of Directors of Philippine Red Cross, na nagsasabing, mabuhay ang kagitingan. Mabuhay ang magigiting ng mga Pilipino nakipaglaban para sa bayan. At mabuhay ang lungsod ng San Pablo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ulitin ko po, yung po mga sasali o naghahangad na maging mapasama sa mga nominado, ang last day po ng filing or ng filing of nomination ay sa 15th. Sabado po yun, kaya gagawin na siyang Friday, ika-5 ng hapon, at ang inyong nominasyon ay ipapadala sa komite para sa evaluation on the next working day, Monday po yan. Okay po. So ngayon naman, bilang pagpapatuloy ng ating palatuntunan, nating matatanggap ang mensahe ng kagitingan. Ito po ay pagkakaloob ni Ginang Delia Ongtangco Takil, ang Veterans District Post President. Palakpakan po. Ito po ang araw ng kagitingan, samahan ng World War II, Veterans Federation, ay bumabati ng isang magandang araw ng kagitingan sa inyong lahat. Marami pong salamat. Ngayon naman, bilang mensahe pa rin ng kagitingan, ito po ay ibibigay ng pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justin Colago, sa pamamagitan po ng kanyang Chief of Staff. Palakpakan po natin Ginoong Edgardo B. Collado. Maraming salamat, Councilor Gali Galicia. Sa ating pong minamahal na Mayor, Vicente Viamante, na kinakatawan ng ating masipag na kuya ng bayan, Kuya Larry Amante, palakpakan po natin. Sa ating pong butihin at masipag na Congressman, Loreto S. Amante, palakpakan po natin. Sa lahat po ng mga barangay chairman, chairwoman, at mga barangay official na kasama natin sa umagang ito, ang inyong pong palakpakan. Sa San Pablo City DepEd family, kay Ginang Delia Ongtangco Takil, Veterans District Post President, at sa lahat po ng mga bayani o veterano at kanilang pamilya, atin po silang palakpakan. Sa atin pong mga senior citizens, sa umagang ito, nakasama natin ang inyong pong palakpakan. Engineer Aaron Carlo D. Cabrera, Chairman po ng Philippine Red Cross San Pablo City Chapter, at mga kasamahan. At sa lahat po ng civic at non-government organization na kasama natin sa umagang ito. Pastor Rico Albano, Pangulo po ng San Pablo Pastor Association, at mga kasama niya, palakpakan po natin. Ang ating pong mga department at assistant department heads,
lahat po ng kawani ng national at local na pamahalaan, mga kasamahan po natin sa local media, isa pong malayang umaga sa inyong lahat. Ang ating pong mahal na Vice Mayor Justin Colago ay kasalukuyang nasa kasing halagang gawain, kaya ako po ay naatasan upang maging kanyang kinatawan at basahin ang kanyang mensahe. Maganda at malayang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ginugunita ang ika-81 taon, Araw ng Kagitingan, araw ng pagkilala sa kabayanihan ng mga Pilipino at mga Amerikano ng World War II. Ito po ay may temang kagitingan ng mga veterano, pundasyon ng nagkakaisang Pilipino. Ito po ay patuloy na pagpapahalaga ng mga kabayanihan na kanilang ipinakita at ipinadama ay naging sandalan natin ngayon upang tumibay bilang isang bayan at bilang isang republika. Ang kanila pong pagbubuwis ng buhay ay isang daan upang tayo ngayon ay mamuhay sa isang malaya at matiwasay na pamayanan. Bilang mga magulang po at mga leader, kailangan pong ulit-ulitin natin sa ating mga anak at sa susunod nating lahi ang ginawang ito ng ating mga veterano. Hindi lamang po tuwing araw na ito, ng araw ng kagitingan, subalit sa araw-araw upang higit nilang kilalanin, pahalagahan at mahalin ang ginawa nilang kabayanihan. Mga kaibigan, mga babayan, hindi po natin kayang pantayan ang pagpakasakit na ito at pagbubuwis nila ng buhay. Subalit sa ating pong pang-araw-araw ay pwede tayong gumawa ng maliit na bagay upang tayo po ay maging modern day heroes. We shall pass this way but once. Any good things that I can do or any kindness I can show to any human being, do it now. Let us not defer it nor neglect it, for I shall never pass this way again. Ito po ang gabay sa aming panunungkulan, kasama po ang ating butihing Mayor Vicente B. Amante, minamahal na Congressman Loreto S. Amante, mga kasapi po ng Sangguniang Panlusod, City Administrator Larry B. Amante, kasama po ang lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan, at dalangin ko, ito po ang maging gabay ng bawat isang mamamayan ng ating mahal na lungsod ng San Pablo. Muli, isang malaya at magandang umaga po sa inyong lahat. Nagmamahal at patuloy na naglilingkod, Vice Mayor Justin Kapit Colago. Maraming salamat po. At sa bahagi naman po ng ating lokal na pamahalaan, ng ating minamahal na punong lungsod, ay ang pagpapahayag ng kaniyang pagnanais na kayo po ay mabati sa umagang ito. Kanya lang po ay talagang hindi inadya ng pagkakataon, sapagkat sa pagkakataong ito ay may kaagad na po siyang bisita. At ang kanyang huling pagkakabanggit ay ang kailangan po natin ay ang patuloy na maging bayani kahit sa maliit na bagay. Magsimula sa ating sarili. Ipinakita po niya ang kanyang kahusayan ng paglilingkuran ng ang ating pong mga lokal na pamahalaan, lalo ng kawani ng ating lokal na pamahalaan ay bigyan ng maayos na pagtuon at pagtingin, sapagkat ang paglilingkuran ay magsisimula kung paano mong niyayakap ang iyong mga kawani. Kaya naman sa kanyang paglilingkod, ang kanyang hiling, lalo na sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng San Pablo, atin silang paglingkuran ng may ngiti, sapagkat ang serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Mga kaibigan, ang lahat po ng mga narito ay nais po talagang makadaong palad ng ating minamahal na punong lungsod, at kanya ang pakikisa sa pagdiriwang ng ika-81 araw ng kagitingan sa taong ito. At sa pagpapatuloy ng palatuntunan, tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aalay ng bulaklak